Mga idol, tapos na tayo dun sa bangka natin pangarera na ginawa. Mayroon na naman tayo na kasko na nanay to sa ating shop. Yan, umpisa na nating linisin para masimbol na natin. Yan mga idol, ating piplinirin na ang likod nito. Dito natin umpisahan sa likod ang pagpipliner. Yan, kailangan talaga mga idol ay labas muna ang ating unahin bago sa loob, para makuha natin yung tamang forma at hugis nung kasko. Mas maganda labas muna ang ating linirin. Unang-una itong tagiliran. Yan ay tip sa paggagawa ng paglilinis ng ganitong kasko. Bago itong gitna, yung pinakang gitna niya, yung paglalagyan ng kilya o palumo, yan ang kasunod nating piplinirin. Pag natapos na yan, yung gitna na yan, yun namang yan tagliran naman yan. Yan naman tayo mag-cleaner sa tagliran. Yan naman ang ayusin natin ang hugis ng likod ng kasko para magkaroon ng magandang forma ng kayarian ng ating nililinis na kasko. Yan mga idol, sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa ating i-upload ng mga video. Maraming salamat mga idol sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid supporter natin. Yan mga idol, pagpansyahan nyo na po ang boses ko at medyo paos po ako ngayon. Yan sa mga nagtatanong po kung anong kahoy ito. Ito mga idol, kahoy na ito ay yung kahoy na Gemilina. Yan, karaniwan na po dito sa amin. Ang kahoy, ang ginagawang kasko ay ganitong kahoy. Gemilina, napakaganda rin po ito mga idol. Itong ganitong kahoy na Gemilina. Matibay siya, tsaka magaan. Basta pag kinastupunin nyo, kailangan ito yung tiyo bago ito gawin. Medyo madalang na po dito ang mga kahoy na lawaan. Kaya Gemilina na rin po ang aming ginagawang kasko ngayon dito sa aming lugar. Pero sa subok namin, napakagandang kahoy dito mga idol. Tapos na natin mga idol na plinirin yung likod nitong kasko na ating nililinisan. Yan, okay na ang labas nito. Dito naman tayo sa loob ng kasko. Granilan muna natin para mapantay natin ang gasa. Yan. Bago natin paitin para maayos ang hukay nitong tabihan nitong ganitong kasko sa loob. Lalo dito sa hulihan, mahirap na itong linisan ng ating ginagamit na piko na panglinis dun sa pinakanlunas. Kaya pait lang ang ginagamit natin mga idol dito sa ganitong sulok ng kasko, itong pinakandulo na. Medyo talaga napakakuna talaga mga idol itong ganitong kahoy na Gemilina. Makunat paitan. Napakatibay mga idol itong mga ganitong kahoy. Lalo na kung yung medyo magulang na puno ng Gemilina. Yan yun ang ating pinipiling ginagawa nating kasko. Kahit sa mga daydayan at ligason mga idol, yan na rin ang ginagamit natin. Napakagandang hutukin yan kahit pa malantik ang pagkayari ng ating bangka. Mga daydayan. Hindi na puputol, napakakunat. Magandang hutukin itong ganitong kahoy na Gemilina. Kailangan nila mga idol na itong ganitong kasko na kapalan din natin ng masilya para nakakasigurado tayo na talagang matibay at hindi ma-absorb ng tubig. Yan, dito naman tayo mga idol sa lunas. Pinipiko natin itong loob ng ganitong kasko para makuha natin yung gusto nating kapal nung pinakampondo nung ating kasko na nililinisan. Ito nga pala mga idol na ginagamit kong panglinis ng kaskong ito, yung pinakang piko. Ito ay sadyang piko sadya sa lupa. Aking hinasa lang ng matalas at pinurmahan ko ng medyo bilog yung talim para magandang ipaghukay dito sa ganitong nililinisang mga kasko. Yan, napakakinis mga idol dito naman tayo mga idol ulit sa bandang unahan. Pantayin natin ng maayos na pagkapantay itong gasa. Yan, mayroon tayong natira pa na hindi masyadong pantay, hindi para masyadong naayos itong kapal nitong gasa nitong kasko. Yan, naayos na natin. Kailangan pantay-pantay talaga ang kapal para mas magandang tingnan at pulido ang pagkahukay. Natapos natin paitin mga idol, grinder naman.
para pampinis. Yan. Pipinisin na natin ng grinder itong pinakang lunas. Hindi na tayo gumagamit ng katam dahil sa Servacop mas mabilis ipagpinis itong ganitong grinder. Ang bala nito ay nabibiling bilog na liha na sanding paper. Yan. Yan ang ginagamit ko sa paglilinis ng ganitong kasko. Napakatalas din mga idol yung ganung liha na nabibili. Binabala ko dito sa ganitong grinder. Lalo na kung tuyo mga idol ang kahoy, talagang napakatalas. Gamitin talaga ganitong liha dito sa paglilinis ng kasko. Yan, dito man tayo sa bandang huli. Natapos na natin yung bandang unahan. Yan, dito sa bandang huli. Ito ang ipakikita ko mga idol, itong ginagamit kong talim ng grinder na pampinis sa ganitong paglilinis ng kasko. Yan. Maraming nabibili idol yan sa mga tindahan na hardware. Pagkatapos ito mga idol, yan, ating mamasilyahan na yan para mas mapulido ang pagkakalinis ng kasko. Dito muna tayo mga idol sa pagkakabit ng kilya o palumo. Yan, aking ikakabit na yung palumo habang ganitong baol pa lamang. Ating lagay na ng guide yung pagkakabitan ng palumo para makasigurado tayo na tuwid yung ating kilya na ikakabit yung palumo. Batakan man natin ng lubid para tuwid na tuwid yung palumo natin o kilya. Ating guhitan ng lapis para makita natin yung paglalapatan ng kilya o palumo nating ikakabit. Yan. Kailangan na may guhit. Diyan natin iaba yung ating kilya sa guhit. Yan, napapansin nyo mga idol, may guhit na. Yan, ating grinderin muna para mas sigurado tayong kapitan ng ayos ng epoxy na ating ilalagay. Yan. Masilyahan nito mga idol, minasilyahan na natin ito para pulido yung pagkamasilya ng kasko. Wala pang palumo ay ating minasilyahan na. Kinagasgas lang natin ang grinder para mas dikit na dikit ang epoxy. Yan, nating ilalapat na itong kilya. Ito nga palang kilya natin kinakabit mga idol ay ang kahoy nito ay amulawin. Yan, 2x2 na amulawin. Kailangan may kilya sa ganitong mga bangka idol. Dito sa amin, hindi pwedeng walang kilya. Gawa nandito, mabato. Maraming batuhan ang barahan dito. Ito magiging silbing proteksyon ng ating kasko para hindi agad magasgas. Kaya sa mga nagtatanong mga idol, bakit daw kinakabitan ng ganitong kahoy sa ilalim? Ito ay proteksyon para hindi agad masira yung ating kasko. At saka ito ang sumasayad sa pulin para madali nating ibara at ibunsod ang bangka pagka ating ibinababa sa dagat. Yan. Kailangan matibay ang pagkakabit ito mga idol. Hawa dapat sa epoxy. Yan. Ito nga pala yung mga dugtong-dugtong lamang. Okay din naman mga idol kahit dugtong-dugtong lang ito. Matibay na rin ito. Ayan. Kailangan natin patimponsolin yung pako para dun sa halos sa kalahati ng kahoy nakatayo yung ulo ng pako. Para kahit magasgas mga idol yung kahoy, yung pinakang kilya, kahit matangos, hindi agad mahagip ng pulin yung ulo ng pako dahil malalim ang tayo. Pinarinahan muna natin ito ng medyo malaki yung kasyang ulo. Yan. Para maibaw natin ng malalim yung ulo ng pako. Kahit didos lang na pako mga idol ang gamit natin dito. Okay na rin, matibay na rin yung gawangan ng malalim ang tayo nung pako. Yan, okay na idol, marapit ang matapos itong ating paglalagay ng kilya o palumo. Pagkatapos ito mga idol, malagyan natin ito, ating ititihaya na ito at ating lalagay na rin ng ruda.
Simbulin na natin. Kailangan umpisa ng pag-asimbol. Napakaraming pila mga idol. Itong ating tanggap na trabaho. Itong ating ginagawang bangka. Dami nagpapagawa. Yan. Yan mga idol. Hanggang dito lang. At maraming salamat pong uli sa mga walang sawang sumusubaybay at nanonood sa ating mga video. Yan, sa mga solid followers. Shoutout sa inyo lahat mga idol.